Yo, no. August 2 ng 2026. Walang magawa eh. Ah, isang markang bungo na naman tayo dito. August 2 ng 2026, 15:28, alas 3:28 ng hapon dito. At hinihingal na naman ako. Siguro sobrang kain siguro na bumabalik-balik na yung mukha ko. Parang tumataba ako konti. So, dito sa bukid, madaming mga gang stalker na nakaligid sa akin. Maraming mga siraulong mga, yung iba nagbabanda, yung iba hindi ko alam, halo. At ang parang ang tema kasi is full nationwide. Parang naka-nationwide yata tayo sa buong Cavite na halos lahat sila nakakapanood sa akin. Para bang ilang taon na nilang ginagawa sa akin to. Sabi nila ABS o GMA, ABS, putang ina. So kanina, tinitignan ko yung mga videos kasi nga wala akong data eh. Tinitignan ko yung mga videos sa cellphone ko. Mga nakasave sa akin na mga yung sa CCTV dati. Tapos mga gulo na nakukunan ng mga CCTV dati, mga videos. So nakikita ko rin yung sarili ko na para bang pinagmukha tayo kasi sa galit mo at busit na busit ka, badod na badod ka. Yung para bang iba yung tingin ng tao sa'yo kasi kumbaga para kang yung naguhurmentado. Kaya minsan kahit bad trip ako, minsan pagka bad trip ako, tinarantado ako, kunyari gumawa ako ng video. Minsan pinipilit kong pakalmahin yung sarili ko. Pinipilit kong ipakita sa camera yung kalmado lang ako na para hindi ganun yung impact sa mga tao na pinagmukha tayo tarantado, gago na mga putang ina. So kanina tinignan ko yung sa CCTV yung mga videos ko, nakita ko dun yung dati kong mga kaaway. Yung dito sa kabila, yung may Mazda, yung may sasakyan dito sa tabi naming bahay, dun sa tinitirahan ko dati. Nagtatrabaho sa gobyerno yung putang inang mo. Sabi ko nga kaya ako na rin mismo na ayoko na rin bumalik doon. Kasi ang bigat na may madadamay at sila doon sa bahay, baka madamay sila doon, tapos hindi rin ako mapapanatag. Kumbaga maya't maya maha-hyper. Ganun akong tao kasi. At ganun yung ginagawa nila sa akin. Kunyari, sa isang lugar, panatag ang buhay mo, hahanapan ka muna nila ng kaaway.
tulad dito, ah, hahanapan ka nila ng ano, ng taong tatarantado muna sa'yo, tapos mabubwisit ka sa tao. Ganun ang diskarte nila, para ma-stress ka, ma, mabwisit ka. So, ganun ang diskarte ng mga gago. Nakuha niyo ba yun? Diskarte gano'n. So, sa isang lugar, kunyari, na bago ka lang doon, kaya nga maraming lumilipat na mga tao. May mga tao, kunyari, nagbahay siya doon. Lilipat siya kasi may kaaway siya doon. May buwisit na buwisit siya kasi lagi siyang, pag nakikita niya yung taong yun, nabubwisit siya. Ganon din ako. Ganon din ang tema ko. Pagka nakita ko yung taong yun, nabubwisit ako. Wala lang akong baril eh. Kung may baril ako, binaril ko na eh. Ganon akong tao kasi na ayoko nang may kaaway ako. Totoo lang. Ayoko nang, gusto ko kinakaibigan ko lahat. Ayoko nang may naagrabyado ako kasi ayoko nang naglalakad ako na nababali leg ko. Nakuha niyo. Ayoko nang pupunta ako sa isang lugar na baling-bali leg ko na kung saan ako lumilingon. Kahit naman ngayon, hindi ako yung tao na aligaga pagka pupunta ka sa isang lugar na para ka bang hindi ka makabasag pinggan. Pumunta nga kami ni Rodney sa hulugan eh. Puta, ako pa yung pinakamaingay doon. Ako yung maingay ako doon. So, yung napansin ko lang at sa atin yung mga kaaway ko dati, yung kabilang yun nagtatrabaho sa gobyerno. Sa pagkakarinig ko, mga bata ni Duterte, mga nandun. Mga bata ni Duterte. Kahit nga dito naman, marami naman dito sa bunga. So, bibigyan ko kayo ng kasi ng idea. Alam niyo ba sa gobyerno, bakit lagi bang nag-aaway sa gobyerno, di ba? Lagi may nagbabangayan lagi sa gobyerno. Kahit saan na baga laging may problema, may sasalungat, may problema. Ang dami yung mga Pilipino nagsabi na magkaisa naman kayo. Di ba? Totoo yun. Magkaisa naman kayo. Paano magkakaisa yan? Di ba yung sinabi ko sa inyo na sinasakop tayo dito ng kumbaga sinasakop tayo ng ibang bansa rito na naglagay sila ng mga tuta sa gobyerno. Ngayon, nung nagpamudmud si Duterte ng pera, nung panahon ni Duterte, yung mga taga-gobyerno, yung mga tauhan sa gobyerno, nakakuha rin ng pera, siyempre. Mga tao niya, kunyari, department sa sa Land Registration Authority, o department sa Labor, o DOH, DOJ. Kung meron silang mga proyekto na kunyari ginawang proyekto, parang flood control na kunyari proyekto, tapos yung proyekto binulsa. So, sinong nakinabang nun? Siyempre, yung mga tauhan din sa mag-gobyerno, hindi lang yung taong yun. Alangan naman yung taong yun. Siyempre, mapuputukan doon yung mga pinuno. Sa kanila binigay ang budget, alangan mong putukan mo yung mga tauhan. Di ba?
So kung paano minanipula ni Duterte yung mga sangay ng gobyerno. Bawat leader, kunyari, leader ka sa DOJ, leader ka sa LRA, leader ka sa puking inang kahit anong departamento yan. So, lahat yung pinamudmuran para hindi kayo gumalaw, hindi kayo makalma. So, paano magkakaisa ngayon yung Pilipinas? Naglagay sila ng tuta doon sa gobyerno, tapos yung isa, halimbawa si Bongbong gustong ayusin yung bansa natin, tapos itong isa naman, hindi pa tauhan ng ibang bansa na gustong sumakop sa atin, di ba? Paano mangyayari yun? Nakuha nyo? So, pinagdikit-dikit ko kasi itong mga putang inang iglesyang to, maraming dito, may mga gago rito na lagi akong tinatakot na papatayin daw ko noon. So, simula nung nakipaglaban ako sa debate, since 2016, katapusan ng 2015, first month ng 2016, kumbaga, nag-umpisa talaga ako ng 2016 ng January. Utang na ilang taon na yung sasabing papatay na nila ako. Yung pala, ang gagawin nila is totoo naman ang papatay nila ako dun sa diplomasyang paraan. Na kunyari, gumawa ka ng gulo. Na kunyari, ikaw ang nauna sa gulo. Yung laging pinalalabas nila sa barangay lagi. Pag nababarangay ako. Bakit mo sinugod yun? Ay, wala ka namang... Pagka sinabi ko doon sa sinasabi kong nakikita nila ako sa loob. Nakikita nila ako kahit saan. Paano ka nila makikita? So, balibaligtad na kasi nakadepende na tayo sa technology. Kasi may maraming taong walang alam nun. Tungkol sa mga signals, mga Wi-Fi sensings. Ang kaya ng Wi-Fi sensings, yung mga signals, na kahit yung init ng katawan mo, kahit yung paghinga mo, alam nila. Alam na-detect ng AI, ng Wi-Fi o ng signals ng 5G na na-detect nila, na-monitor nila yung katawan mo. So, itong mga putang inang gang stalker na to, kung ako ay isang tagapagtaguyod o sasabihin nating may kinabukasan sa kay Jan Salgado, kay Jan. Ano ba ang gagawin ng ibang bansa pagka ganon? Kunyari, ikaw ang magiging future ng isang bansa dito. Kunyari, wag naman ako. Kunyari, ikaw ang magiging future ng bansa dito. Ikaw ang magpapaunlad sa bansa. Anong gagawin sa'yo ng mananakop? Anong gagawin sa'yo ng taga-ibang bansa para sakupin ang Pilipinas? Siyempre, unang-una sa lahat, pababagsakin nila yung malalakas. Yung merong potensyal na makapagbigay ng unlad sa Pilipinas. Kuha nyo. Ganun ang gagawin ng ibang bansa. Kung gusto kang kunin ng isang bansa. So dito, kaya nga marami akong kaaway dito kasi nga utangin ng mga iglesia to, mga tuta ng China.
mga espiya ng mga China, sila yung gumagamay dito. Itong mga putang inan do. Siyempre, paano mo ba naman sasalubungin ang isang putang ina? Sila nagpatakbo ng gobyerno ng Pilipinas. Kunyari, pinatatakbo ang gobyerno ng Pilipinas, yung pala, pinagkakanulo na tayo sa ibang bansa. Totoo hindi? Totoo ba yung sinabi ko? Hindi. Na kunyari, meron silang amor sa Pilipinas, pero sa bandang huli, sila yung nagkanulo sa atin sa ibang bansa. Kuha nyo? Pinakita pa dun sa sa pelikula. Di ba, may pelikula itong mga putang ng iglesyang to na nag-KKK, sila yung nagtabi ng mga katipunero, sila yung nagtago sa mga katipunero. Tapos, malalaman mo sa isang banda, pagdating sa huli, sila pala yung siraulo rito. Kuha nyo? So, matindi kasi pera-pera labanan. Ilang trilyon ba inutang ni Duterte? Pera-pera labanan, trilyon ang labanan. Tapos, yung mga tauhan na napabudbura ng pera. Puta, alang naman na utang na, ikaw na binigyan ka ng 50 milyon. O sabihin na natin 2 milyon, wala kang ginawa. Puta, ano gagawin mo? Siyempre, wala ka naman pakialam din. Wala ka naman din pakialam sa Pilipinas. Wala ka naman pakialam sa bansa. Ako naman din naman. Ganon din naman ako. Wala din naman akong pakialam. Sa totoo lang, wala akong pakialam. Ang gusto ko lang makalis dito. Makalis na ako dito sa Pilipinas. Kunin ako ng mga Republican, makalis ako dito, kunin ako ng Amerika. Wala akong pakialam sa inyo. Wala akong pakialam sa inyong putang ina. Totoo hindi. Kayo na lang magpatakbo ng inyo. Kasi putang ina, bakit ko ba pinasok to? Yun ang tanong eh. Ba't ka papasok dito? Putang ina nyo, pinakilaman nyo buhay ko eh. Gago kayo eh. Diba? Tarantado kayo eh. Kung hindi nyo pinakailaman ng buhay ko, dapat hindi kayo magkakasabit-sabit dito. Totoo hindi. Pinakailaman nyo akong putang ina nyo. Putang ina ka. Sasabihin ko sa'yo. Magsisisi kang bakit mo binuhay ako. Putang ina ka. Totoo? So sa mga bawat leader, kunyari dito sa Cavite, si Remulla naman bata ni Marcos. So meron dito sa Cavite, mga bata ni Duterte, mga binigyan ng pera. Siyempre, yung mga tauhan yan, ganun ang sistema. Diba? Ganun ang kalakaran. Patang na, nahilo na yata ako. Totoo hindi. So, sa totoo lang, lintik yung baboy sa akin dito ng mga putang ina. May pinaglalaban ako, sabi ko sa inyo, kung pinaglalaban nyo ako, patayin nyo na. Huwag kayong mag-alala sa akin.
Kasi hindi tayo matatapos nito. Baka mamatay na ako dito na wala pa kayo napapatay, putang ina niyo. Baka tumanda na lang ako na namatay ako sa atake. Baka tumanda na lang ako ng ganon at namatay na lang. Wala pa kayong napapatay sa sinabi ko. Putang ina niyo. Sabi ko dun sa FB. Sabi ko dun sa mga kausap ko. Huwag niyo akong alalahanin. Huwag kayong mag-alala sa akin. Patayin niyo na. Kasi may naririnig ako, pagka gumalaw daw sila, may malilintikan. Hindi ako, yung nanay ko, o papatay nila ako, papatay nila yung nanay ko. Ganun ang tema, ganun ang panakot sa akin ng pagputa. Alam mo yung mga saywar sa akin, kung may baril lang ako, pakikitaan ko sila ng tunay na saywar. Yung ugali namin dito. Yung yung matandang ugali ng Cavite. Pakikita ko sa inyo kung ano yung ugali namin dito. Hindi kami yung mahilig magano, yung sasabihin ng taga-ibang lugar na puro yabang lang kami. Hindi ganun eh. Pagka nagsalita kami, tandaan mo, itatak mo sa bato. Iukit mo sa bato. Yung sasabihin ko. Itong mga putang inang to, puro pahapyaw, puro tangina, papatayin yan. Putang ng tagal-tagal na eh. Diba? Pag ako nagkabarel, ako mismo papatay sa inyo, putang inang. Huwag niyo akong pinagtatatakot kasi napakatagal ko na rito. Gago kayo. Kung pwede lang sana, kung hindi ako yung nalagay sa alanganin na ganito. Pababaon ko kayo ng buhay dito. Putang ina niyo. Kaya kong gawin yun sa inyo, putang ina niyo. Ako hindi lang ako, kasi ako dito sa Cavite. Tinigil ko na kasi yung ugaling laging nakikipag-away no. Kaya ang gusto ko, nung napunta ako sa Maynila, mas masarap pala yung marami kang kaibigan. Kasi dito, makatropa naman talaga ako, makatropa akong tao. Papuntahin mo ako ng koridor, lugar nila Ferrer. Sila, yung kasama nila Belmore doon. Sila, napatropa ako doon, kuha lang ko ng damo yun eh. Doon sa koridor. Wala akong makakuha na ng damo, pumunta ako koridor. Sinama ko yung pinsan ko, si Ruel. Pasong Kawayan, taga-Pasong Kawayan. Pulis yun eh. Pero bata pa kami noon. Tapos, nakita nila sa magpipinsan kung sino yung pinakamatigas sa mga pipinsan noon doon. Dito nga, wag lang ako mapahiya eh. Totoo. Wag lang ako mapahiya sa mga tropa. Kahit 3 doon sa Bagtas, sinugod ko eh. Dito lang, hindi ko ginawa yun. Kasi mga kamag-anak ko, sigurado, baka magkatalo-talo kami lahat. Baka magkapatayan kami lahat dito. Doon lang sa Bagtas. Tapos, dito, wala pa naman sa bunga. Sa pinagtipunan meron. May tumalo sa akin sa pinagtipunan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, napakalaki nung laban dito. Sa totoo lang.
Ako naman ordinaryong tao. Ordinaryong tao lang si Janjan na napunta sa kalanganin na buhay. Hindi ko ginusto yung maging sikat ako. Ginusto ko lang maging rocker ako. Kasi noon, uso yung Battle of the Band dyan sa General Trias. Pagka may Battle of the Band, lagi kami nandun. So, nag-Battle of the Band din ako. Sali ako sa Club Red. Tumugtog ako sa Club Red. Baka ismulin nyo ako. Tumugtog lang ako isang beses sa Club Red. Lahat ng lahat ng nagpa-practice sa Alberto Studio sa Nepa Q-Mart, pinatugtog sa Club Red. So, mga kasabayan kong banda doon, mga sikat na, mga may sinabi na sa buhay. So, napunta si Janjan sa alanganin. Napunta naman ako dito sa pinakamabigat na genre. Na sasabihin mo, hindi basta-basta. Hindi kasi ito yung nanalo ako ng boxing. Hindi yun eh. Hindi ito yung para kang nanalo ng yung karangalan na nanalo ka ng Mr. Universe o kung anong universe. Hindi ito yung nanalo ka ng Mr. Honorable sa buong bansa. Hindi ito yun eh. Ito yung pinaka mabigat sa buong mundo. Ito yung pinaka mabigat sa buong mundo. Ito yung nanalo si Janjan na walang makatalo sa mga debate tungkol sa Diyos. Ito yung nanalo si Janjan na pinatunayan sa buong mundo na kahit ang Amerika humanga dun sa sinasabi natin. Hindi ko nga alam ba't ako in-invite ng mga Illuminati. Pinakita ko sa kanila, in-invite ako Illuminati oh. Baka kasi smallin ako. Small kasi ako, putang ina. Antakin mo ba naman na tawag nito na ipiting ka dito, na patirahin ka lang dito sa mga puno-puno. Gawin kang tarantado, gawin kang gago. Patirahin ka dun sa bahay ng baboy. Gawin kang siraulo, gawin kang baliw ng mga putang ina. Kasi nga, yung gobyerno ng mga siraulo, nagpamudmud ng pera dito sa mga politiko. Pati sa mga tauhan, kaya hindi makatanggi yung mga tauhan pagka oras na inutusan sila. Kuha niya. So, 20, baka hindi ko alam kung kailan ko upload to. Kasi lasing lang ako. Gusto ko lang mag-stress out. Dito. Hindi naman lasing. Inaanto kasi ako. Gusto ko lang magising-gising. So, yung mga NBI, mga kasundaluhan natin, mga sundalo, mga pulis. Rico. So, una-una, si Bato de la Rosa. Di ba siya yung pinaka chief of police ng PNP. So nung nagkabukingan na, nagkalaglagan na, siya ngayon yung hinanap. Siya ngayon yung nabagsakan. Wala siyang magawa eh.
Kasi, tangina, ng, ikaw ang opera ng presidente. O ikaw ang pupwesto dyan, ikaw ang, sagot mo na yan. Tapos, chief of police ka pa ng PNP. So, ganun yun eh. Ganun yung tema, man. So, kung titignan ko ang dito sa bansa natin is napaka kung pera-pera labanan, napakahirap, napakabigat. Pero buti na lang, ito nga yung napapag-usapan na Paksiliga ng dito sa FB, pinag-uusapan yung Paksiliga. Ibinigay ng Amerika sa atin. So, sarap. Kasi ang 31, basta kwento-kwento lang, bahala kayo, manood kayo o hindi. Bahala kayo kung gusto nyong manood o hindi. Wala akong pakialam. Basta ako, stress out lang ako dito. So, about sa Paksiliga mga brad. Ang Paksiliga kasi nandun na lahat ng mga marketing investment, pinaka malupitan to. Kasi hindi ito yung about sa mga goods. Hindi ito yung about sa mga goods. High-end na barter to. High-end na business dito sa bansa. Kasi nga, dito sa EPSA, di ba? Maraming yumaman na mga taga-EPSA rito. Ayun, nakabili sila ng bahay, mayaman na sila. Kasi kami noon dito, mahirap talaga kami dito sa Cavite. Yung iba lang, yumaman na eh. Yumaman na kasi yung iba, hindi naman nagtiyaga. Yung lolo ko si Tatay Tonyo, alam ko meron siyang pangalan sa agrarian reform. Parang iniisip ko pa rin na baka ako may tema doon na yung about sa mga lupa. Na alam ko yun noon, nakapangalan yun sa lolo ko, sa Tatay Tonyo. Nakapangalan siya sa agrarian reform. At yun nga, yung sinasabi ko sa inyo na dito sa amin, muchas gracias talaga kami. Kami yung nagpeperok-perok no. Pero nung dumating na yung ito, marami nang umunlad dito sa kanila kasi nakapagbenta na nga sila. Yung iba nag-abroad. Kapag-abroad. Yung iba, yumaman sa EPSA. Yun, naging ano sila. So, yung business ng EPSA, yung sasabihin natin na economy, kasi pagka sinabing business o marketing, hindi masasabing economy. Dapat economy ang tawag doon. Sa economy ng EPSA, it's about sa mga garments, sa mga steel, sa mga woodworking, sa mga kahoy, yung mga skad, yung mga garments, yung mga ganyan-ganyan. So, iba ang Paksiliga. Ang Paksiliga kasi is paano natin isa-cycle yung mineral natin dito sa Pilipinas. That is Paksiliga. Putang ina, ba't ngayon pa naisip ng Pilipinas to, no? Bakit si Marcos lang ang nakaisip nito? Ano? Bakit yung Amerika lang ang nakaisip nito? Ba? Pakaswerte ni Marcos, putang ina. Napataon talaga siya sa time, sa oras, sa tempo.
Nung unang panahon, yung yung China, binomba ng Amerika, dapan-dapa ang China noon. O ano nga bang iano ng China? Kasi noon, ang China noon, binomba, diba, sukuan sila sa Amerikano. Putang ina. Sukuan ng China sa Amerikano. Kasi nga, yung World War II, ayun, ano nga ba yun? Sila ba yung pinalabas sa bundok? So, ano ba yung tawag nun? So, nung time ng World War II, nung tapos na yung World War II, nung nag-uumpisa na ulit yung economy sa buong mundo. So, sinuportahan ng Amerika yung China. Binigyan niya ng mga trabaho. Ito yung mga garments na so, kailan pa yung mga garments, mga tela-tela, mga woodworking, so kailan pa yung temang ganun dito sa atin? Alam ko, nagsimula ang World War II noong 1945. Natapos noong 1960s ba yan? Hindi ko na alam eh. 1960s o 1950s? 1960s, sabihin na natin 1960s. Natapos ang World War II. So, nagsimula ang China sa mga garments para makapagbangon ulit sila ng economy at makabawi sila sa mga nawala sa kanila. So, hanggang dumating na yung technology sa China. So, naisip ko, ba't ngayon lang naisip ng Pilipinas to? Tumpak silik ang putang ina. Isip mo yun? So, isipin mo, 1960, 2026 na tayong putang ina. Ngayon nyo lang naisip yung putang ina. Akala ko, meron nagpo-produce dito. Meron nang nagpa-process dito na sarili nating mineral, pinaprocess natin. Yung pala, yung mineral natin dito, hindi import natin sa ibang bansa para gawing pera. Mga putang ina. Diba? Tapos, pagka nagawa na nila, nakagawa na sila, ang ginawa is nickel. Mayaman tayo sa nickel dito sa Pilipinas. So, in-import dun sa ibang bansa yung nickel. Tapos, ginawang battery ngayon dun sa China. Binentahan ngayon tayo ng battery ni China. Mas mahal pa ngayon dito. Dun sa in-import natin. Nakuha nyo? Kasi ewan kung anong klaseng pamamalakad o anong klaseng ganun kasi ang masakit sabihin na tanga, bobo. Napakasakit sabihin talaga nung na isa kang tanga, isa kang bobo. Totoo yun. Kasi unang-una sa lahat, kung dito natin ipaprocess lahat ng mineral natin, kunyari, gagawa tayo ng lumpiang toge. Ngayon, yung lumpiang toge, kumuha tayo ng mineral na toge, dinala natin sa ibang bansa. Ngayon, yung ginawa naman ng ibang bansa, ibinalot sa lumpia wrapper, ipinrito, nung maprito, ibinenta na ngayon sa atin sa Pilipinas. Mas mahal pa ngayon. Nakuha nyo yung funny logic o mga nakakatawang logic sa mga ganang tema. Nakuha nyo ba yun? Nakakatawa, di ba? Talagang nakakatawa.
Kasi takin mo, nasa iyo yung pinaka-importanting elemento para makabuo sila ng isang bagay. Tapos, ibibigay mo sa kanila ng barya, ibebenta mo sa kanila ng barya, pagbalik dito, nung ibinenta na sa'yo, binalutan lang ng lumpia wrapper, ipinirito, mas mahal pa. Ayun, sinamahan ng suka, edi mas mahal na ngayon. Mas mahal na, kasi may kasamang suka eh. Totoo hindi. Totoo ba yung sinabi ko? Hindi. So, ang layunin ng PAC Silica is kung ano yung mineral natin dito sa bansa natin. Is paano natin i-process yun para ibenta natin, i-market natin sa buong mundo. Yun ang layunin ng PAC Silica. So, napaka-swerte ni Marcos na nataon na kaalyado niya yung mga kaalyado niya yung nakaupo ngayon doon sa Amerika. So, napakaswerte ni Marcos na siya yung nabigyan ng oportunidad na mabigyan siya ng Amerika ng ganitong opportunity natin. So, maraming dumaan na presidente sa atin. Maraming dumaan na mga presidente. So, puro ang nangyari kasi dito, puro project. Cellulars, CTE, yung bridge. So, iba ang PAC Silica. So, yung bridge, marami naman tayong bridge. Meron pang putang ina, maglalakad ka na lang nilagyan mo pa ng bridge. Kung gago ka. Kakapirasong tatawiran lalagyan mo pa ng tulay, putang ina mo. Totoo hindi. Para lang malagyan ng proyekto, di ba? Totoo ba yung sinabi ko? Hindi. So, sa katotohanan naman, totoo naman yung mga tulay is may kahalagaan sa mga bansa. Dito yung paano nagko-connect lahat ng mga bansa. Dito yung paano yung produkto mapadali sa ekonomiya. So, napakalaki ng napakadaming dumaan na presidente sa atin. Antakin mo, natapos ang World War II. Sabihin na natin 1960s natapos ang World War II. Nakita nyo yung China na ahead pa sa technology at pinakamalakas. So, sabi nila sleeping tiger daw. Kaya pala nung nag-aaral ako sa Mindanao, kaya pala tinawag silang sleeping tiger. Dahil daw sa population, no. Wala naman sa population nyo yun. Naandun kung ano yung technology nyo. Kung ano yung teknolohiya nila. Sa totoo lang, may nabasa ako sa Facebook, napanood kong video. Liechtenstein. Isang maliit na bansa sa Switzerland yata yun. Isang maliit siyang bansa. Napakaliit lang ng bansa na yun, pero tinawag siyang bansa. Pero lahat ng tao doon milyonaryo. Walang muchas gracias doon sa Liechtenstein. Bakit? Wala silang palayan, wala silang farm, wala naman silang produkto. Alam mo kung bakit sila mayaman? Mayaman sila dahil sa technology meron sila. Dahil sila ang pinaka matatag at malupit sa mga technology. Drill, mga ganyan. Kilala sila. So, eto na yung PAC Silica sa atin. Na eto yung technology na sinasabi.
na may technology yung sinasabi sa atin. Ibenta mo yung mais mo. Ganito parang ganito. Ang panahon kasi natin ngayon, ibenta mo yung isang truck na mais mo kapalit ng isang cellphone ko. Totoo hindi. Nag-i-scroll ako sa Lazada, pagtingin ko dun sa sa Oppo, halagang 127,000 na cellphone. Putang ina mo, nung klaseng cellphone kang hayop ka. Itong ginagamit ko, di ba, cellphone to. Ganito lang kaliit. 127,000. Palit tayo dun sa isang truck mong mais o isang truck mong bigas. Palit tayo. Gusto mo? Di ba? Binibigyan ko kayo kung ano yung idea ng logic about technology. Nakuha nyo? Nuggets nyo ba yung sinasabi ko? So this is about Pax Silica. Ang Pax Silica is about sa mga lahat ng mga henyo natin dito sa mga Pilipinong henyo. Dalhin na natin doon, putang ina. Para kasi alam nyo, 1960s pa nasimulan yung paano magpaunlad ang isang bansa sa ekonomiya. And then 2026 na tayong putang ina mo. Ngayon mo lang naisip kung paano natin gamitin yung teknolohiya, yung utak ng Pilipino, putang ina. Wait. Totoo hindi? Totoo ba? Hindi. Palit tayo, cellphone ko. Kaso, old model to Palit tayo, cellphone ko. Baka pipino lang ipalit dito, putang ina. Totoo? Totoo ba? Hindi. Baka pipino lang ipalit sa cellphone ko, putang ina. Awit So, mga pasiyaw, patawa-patawa. Pero, yung dikdik, yung tama, tagos, di ba? Sapul, di ba? "47 minutes na tayo at sabi ko nga sa inyo, nag-i-stress out lang ako dito. So, pinakikita ko sa inyo kung paano kayo umunlad dito. Dito nga sa BSR, dito sa organic, putang ina, sa tinagal-tagal ng panahon, ako lang nagtanim doon ng ampalaya na kumain sila ng ampalaya nila. Ako lang ang nag-isip doon na dumiskarte doon sa loob kung paano sila kumita ng pera. Putang ina. Ewan ko kung totoo yun. Pero nakakahiya naman yun sa ganun, putang ina. Tatandaan nyo na, hindi nyo alam gumawa ng pera. Dahil nga, takot na takot sila sa mababangga nila. Takot na takot sila doon sa tumatanga sa kanila. Doon sila natakot Yung nanananga sa kanila, tapos nananga ng isang kinilala sa buong mundo. Isang kinilala sa bansa. Wait, sinong tatangahin ko? Di yung nananga sa kanila. Totoo hindi? Parang recycle, no? It's called ecosystem. May predator, may prey. Ako, ano ba ako? Hindi naman ako predator. No. Microorganism. So, hindi naman tayo henyong tao, pero tinitignan ko lang yung tema. May nananga sa kanila, tapos yung tinanga nila, yung pinatumba ko. Yung pinatutumba ko. Diyos ko po, awit. Ang bigat. Okay, nagets nyo ba yung sinasabi ko? Susunod na lang ulit at nahihilo ko. At this is John Salgado ng The Rock of Jesus Christ. Wag muna tayo sa The Rock kasi mamaya na. Baka mawindang sila pagka dumiskarte ako ng The Rock. Susunod na ulit.